saklaw ng mga patakaran ng Kamara. Batid ng lahat na ayon sa desisyon ng Korte Suprema, pinagbabawal ang partisipasyon ng mga mambabatas sa pagpapatupad ng budget. At yan ang prinsipyong sinusunod ng ehekutibo. Kaya yun ang aming tugon doon, no, sa mga aligasyon. Ang prinsipyo kasi nung pasya ng Korte Suprema hinggil sa PDAF ay yung pagbabawal sa partisipasyon ng mga kagawad ng Kamara at ng Senado, no, sa pagpapatupad ng budget. At iginigit natin dito na yun ang prinsipyong sinusunod ng ating pamahalaan. Yes, sir. Given that principle, were you surprised or were you outraged by this revelation? Kailangan natin suriin kung ano yung batayan nun. Ano ba ang basis, sino ba nagsabi, in what context, ano ang bill of particulars tungkol doon. Dahil napaka-transparent naman ng proseso ng pagtalakay hinggil sa pambansang budget ng 2014. No? At naganap nga ito pagkatapos ng pagpapasya ng Korte Suprema. At lahat naman ng deliberasyon hinggil dito ay hayag sa lahat ng mga kasapi ng Kongreso at naibalita rin sa ating mass media. Yes, sir. Yet there was this revelation. So at the very least, was the palace bothered by this allegation? Dapat sigurong suriin kung ano ang tinutukoy dyan sa binunyag na yan o revelation, ano ang pakahulugan, no, para naman matugunan, no, ng Department of Budget at ng pamahalaan. Sir, sinasabi ng ibang mga kaalyado ng gobyerno, ng presidente sa House na dapat daw hindi nalabas yung recordings kasi bawal daw executive session. Given the larger context of transparency and accountability in the issue of PDAF, ano yung prinsipyong gusto nyong manaig dito sa issue na to? Kaya nga, yung sinasabi nila tungkol sa bawal o hindi bawal, yun ay ipapaubay na namin sa mga alituntunin ng kanilang Kamara, no, House rules. Dahil sila naman ay hiwalay na sangay. Pero doon sa prinsipyo, ang batid ng natin lahat na ang desisyon ng Korte Suprema ay ang pagbabawal sa partisipasyon ng mga mambabatas sa pagpapatupad ng budget. That in the budget execution phase, wala na sila dapat na partisipasyon. Ang ating dinideklara dito, sumusunod ang ehekutibo sa prinsipyong ito. Mas gusto nyo bang malaman kung talagang totoo yung allegation na yan kesa dun sa hindi dapat nilabas yung recordings? Siyempre, ang gusto naman natin ay magkaroon ng hayag na mga pagkilos, no, ang mga lingkod bayan, no, at ang mga mambabatas ay lingkod bayan din naman. So, tama. You're more concerned about transparency. Kaya nga, habang kinikilala natin na maaring meron silang rules of the House, Yes, kinikilala din natin yung kahalagahan ng pagtalima sa naging pasya ng Korte Suprema na pinagbabawal ang partisipasyon ng mga mambabatas sa budget execution. Sir, last, assuming that the allegations were true, would you feel insulted that this happened despite the Supreme Court decision and despite your assurance that lawmakers should have nothing to do with the implementation of projects? Ang sinusunod naman po natin prinsipyo dito ay yung kahalagahan, no, na umiral ang rule of law sa ating bansa. At lahat naman po ng mga halal at appointed na opisyal, merong katungkulan na pairalin ang gobyerno na nakabatay sa batas. Thank you, sir. Bernard Taguino, de Vabante. Sir, good afternoon. Follow-up lang, are you supporting the move of your allies in Congress na dapat maparusahan yung sila Tinio dahil nilabag nila yung wiretapping law? Nasa pagpapasya na yan ng mga kagawad ng Kongreso, no? Dahil nga sinusunod nila, meron silang ipinapatupad na sarili nilang rules, no, of the House of Representatives. Ipaubayan na lang namin sa kanila yung pagpapatupad sa kanilang mga sariling alituntunin. Pero yung anti-wiretapping law is a national law, di ba? So, dapat kailangan sigurong ipatupad to ng executive.
Kung lalabas sa mga pagsisiyasat na mayroong paglabag sa batas, kailangan, katulad nga ng sinabi mo, ang may tungkulin naman ng pagpapatupad ng batas ay ang ehekutibo. No? Pero dahil nga yung naganap ay naganap sa loob ng Kongreso, no? Batid din natin na mayroong mga patakaran sila, no? At maaari din nilang sabihin na ito ay sakop ng kanilang tungkulin, no? Bilang mga mambabatas, at maaari magkaroon ng ibang klaseng interpretasyon diyan sa kaganapang yan, maliban sa nabanggit mo. Pero sir, knowing that these people is yung campaign nila ayaw nila ng wiretapping, di ba? Pag mayroong ginagawa yung intelligence community na wiretapping daw, ay galit na galit sila. But then, sila ngayon itong nagwa-wiretap, parang baliktad na mundo. Paubayan na lang po natin sa kanila. Dahil sila naman ang dapat na tumukoy kung ano talaga ang naging kaganapan. So, pwede sila ma-ethics. Dahil nasa kanila na po yun, no? At siguro naman ay kinikilala rin nila yung kanilang responsibilidad sa ating mga mamamayan. At nananalig tayo na gagawin nila yung nararapat. Thank you. George Carino. Mga kapuso, yan po ang isinasagawang press conference sa Malacanang at isa nga po sa mga napag-usapan dyan po sa press briefing ay ang paglabas ni Act Representative Antonio Tino ng isang CD na naglalaman umano ng usapin kung saan ibinunyag na nagpapatuloy umano ang pork barrel sa ilalim ng Administrasyong Aquino kahit na nagdesisyon na ang Korte Suprema na ito'y unconstitutional at hindi dapat ipagpatuloy. Pero si PCOO Chief Sonny Coloma ayaw muna magbigay ng pahayag kung naniniwala ba sila o hindi na ang paglabas ng CD ay paglabag rin sa wiretapping law dahil ayon sa kanya, nasa Kamara na raw at mga mambabatas ang desisyon kung ito ba ay sakop o hindi ng wiretapping law. Tutukuyin ang kanilang